we're also excited this coming Monday sa impeachment ni Inday Sara. The bloodbath starts on Monday. Makikita ninyo kung gaano kagagaling yung mga abogado ni Inday Sara. Makikita ninyo yan. Oo. He will be the only one left. He will be the one who will use up the Pro Duterte because the Prime Minister is the BBM. Ay, no. Hirap talaga pag English yung ano eh. You never out of things. Oo nga, Anarot. Kumain yata ako ng pekpek ng baboy nung bata ako. Pinakain yata ako ng nanay ko. Kaya ganyan. Hindi, ganun talaga. Kailangan yung mga vlog natin, kailangan lively, kailangan tuloy-tuloy, spontaneous. Wala tayong script, wala tayong binaba. Alam nyo ba yung yung laptop ko? Ay, puti ka. Ay, wait lang. Yung laptop ko, makikita nyo. Tinitingnan ko lang dito kung ano yung mga comment ninyo kasi maliit dito sa sa cellphone. So dito ko lang monitor sa laptop ko yung inyong mga comments. And gawin natin to pagka maaga kami nakauwi mamaya, mag-live tayo ulit mamaya. Bukas gawin natin ulit. Hangga't di tayo nakakabalik sa Pilipinas, magla-live muna tayo. Kasi pagbalik ng Pilipinas, back to normal programming na naman tayo, upload na lang na naman tayo. Napansin ko kasi mas marami mas mataas ang reach ng upload versus sa live. Kaya paminsan-minsan magla-live tayo. Ang plano ko, Anharot, mag-live doon sa isang channel natin, Boss Dada. Sige, buhayin natin yung live doon sa kabilang channel. Tapos dito, more on upload tayo. Focus tayo sa ngayon. Sabi ni DJK21, tell Jay Guevara may gift to you, Tikoy. Ako, may gift ka sa akin na Tikoy? Salamat sa Tikoy. We voted for Bongbong because we gave him the opportunity and chance to restore the tarnished name of... Yan yung mali. Binigyan niyo si Bongbong Marcos ng pagkakataon na baguhin yung pangalan nila. Again Yung sa comment ni Jesten Navarro. We voted for Bongbong because we gave him the opportunity and chance to restore the tarnished name of the Marcoses. Hindi niyo na ma-recover yung pangalan ng mga Marcos. Nasa DNA na nila yan. So kaya nga siguro ngayon, klaro na. Klaro na siguro na kapag Marcos walang gagawin matino yan sa bayang Pilipinas. Klaro yan na basta Marcos, putangin na yan, walang gagawin yan kundi magnakaw. Yun lang yan. Sino man Marcos, kahit sino Marcos, basta Marcos, apelyido, kita mo yung Francis Leo Marcos, magnanakaw din. Basta Marcos apelyido, pasensya na sa lahat ng mga Marcos pero basta Marcos ang apelyido, lalong-lalo na konektado talaga dyan sa pamilya ng mga magnanakaw dyan sa Ilocos Norte, walang pag-asa yan. There is no way to redeem yung pangalan nila because yan talaga ang likaw ng bituka nila, magnakaw. Yan talaga yan. Walang ibang gustong gawin yan. Even the Aquinos, yung mga Aquino na yan, walang ibang gagawin yan kundi puro pansariling kapakanan lang. Marcos, ganyan din. Yan yung mga lahi ng mga talagang alam mo dapat itinatakwil na sa bayang Pilipinas. Pag ako naging presidente, yan? Lahat ng mga Marcos, bibigyan ko ng option magpalit ng pangalan. Lahat ng mga Marcos tsaka ng mga Aquino, bibigyan ko ng option magpalit ng mga apelyido. Kasi nakadikit na sa mga pangalang Marcos at mga Aquino, nakadikit na sa pangalan nila yung sumpa ng pagnanakaw, pang-abuso sa karapatang pantao, puro pananarantado, kahayupan, nakadikit na sa mga pangalan na yan. Hindi na yan mawawala kahit sa ilang saling lahi. Sa history books, pag narinig mo Marcos, alam mo na kagad na demonyo yan. Walang matinong yan gagawin sa bayang Pilipinas, mga hudas na yan. Kaya siguro naman, di ba? Kaya ngayon yung sinasabi ko, natuto na kayo. Huwag natin bigyan ng pag-asa pagkakataon yung mga Marcos. Wala nang yan. Wala nang pag-asa yung mga yan. Ang demonyo yan. Kahit damitan mo, demonyo yan. Ang itim, kahit na ilaban mo yan, ikulam mo, ison rocks mo, itim pa rin yan. Maniwala kayo, hindi yan magbabago yung mga buwakan ng ina niyan. Sugapa sa kapangyarihan at pera mga putang ina niyan, akala nila kaya nilang dali sa impyerno yan. Hindi. Hindi yan. Maniwala kayo. So, bibigyan pa ba natin sila ng pagkakataon? Hindi na. Yung mga Romualdez, isang lahi lang yan eh. Romualdez Marcos, isang lahi lang yan. Ano na yan? Lahi ng mga sindikato yan. Maniwala kayo. Is it true that Rodante Marcoleta is about to be arrested? Sabi dito ni KBM. Possible. There's a big possibility na ma-aresto siya kasi nga politically motivated yung kaso niya eh. So if it's politically motivated, sure ball yan. Ma-aresto yan siya. So i-expect nyo na yan. Arestuhin yan. Itong impeachment Inday Sara, di ba? Itong unang araw ng impeachment Inday Sara, kapag kasi Rodante Marcoleta nagwinalwal yan, yun talagang binanatan niya yung mga congressman, prosecutor, maniwala kayo, itong linggo to, susunod na linggo, arestuhin yan ng Sandigan Bayan. Sure ball yan. Ano na yan? It's a done deal already. Tapos na yan. Ano yan? Bendalo na yung mga hayop na yan. Di ba?
Oh, sigurado yan. Alinis Tuwista kapag nanalo si Inday Sara, ubus lahat ng mga satanas sa Pilipinas. Another question, what's the latest on VP Sara's impeachment trial on Monday? Lahat tayo excited. Lahat tayo excited. Sabay-sabay tayong manunood sa Monday. Oh, ang isa lang ang ano, sigurado ako mananalo si Inday Sara diyan. Hindi na sila actually nakafocus sa impeachment. Oh, at gustong-gusto na lang simulan yung impeachment para matabunan na yung flood control. Ang talagang plano nila is yung flood control. Matabunan yan. Kasi nga yung flood control na yan, pagka binuksan mo talaga yung investigation na yan, full on, susundan mo lahat ng ebidensya, it will lead to Malacanang, it will lead to to Forest Park, it will lead to the doorstep of Martin Romualdez and Bongbong Marcos. At kapag ka napunta doon, sa dalawang yon, sigurado ako lalabas yung mga galamay. Sino yung mga galamay? Ayan, yung mga tumakbo nung senatoriable nung 2025. Yan, kasdamay lahat yan. Yung binayad kay Andrew E. Yung ibinayad sa mga vlogger, kanila Boss Toyo, yung ibinayad sa yung mga ibinigay sa mga senador. Mantakin mo, hindi nangampanya yung mga senador nila nanalo. Yung ibinigay sa Comelec, lahat yan lalabas. Kaya ang gustong gawin yan, magsimula na yung hearing ni Inday Sara, magkabakbakan dyan sa hearing ni Inday Sara para makalimutan yung flood control. Ipapaalala natin lagi yung flood control na yan. Huwag kayong mag-alala. Yan ang trabaho namin, kaming mga banateros. Kahit anong lihis nila, ibabalik at ibabalik at ibabalik natin sa flood control. Isisigaw natin ang isisigaw yan. Naku, maraming salamat kay Ed Abu. Oo, salamat sa iyo. Diyan sa Canada, mabuhay ka. Mabuti na lang dumating ka. Si Tito Ed to, yung tatay kong mason diyan sa sa Canada eh. Mabuhay ka, boss. Oh, na-miss kita, na-miss ko yung pakulay mo ah. Salamat sa iyong Oy, Spencer, kailan tayo magkikita? Mauuwi na kami, hindi pa kayo nagpapakita ni Jojo. Magkaaway ba kayo ni Jojo? Kayo mag-aawa. Dadalawa na lang kayo sa Hong Kong, mag-aaway pa kayo. Kita tayo, Boss Spencer. Lang tayo, 2 battles lang tayo, lang tayo, mag-catch up lang tayo. Kagabi kasi, supposedly lalabas kaming banateros kagabi. Nakatulog ako. Kasi maghapon kami naglakad tsaka nag-swimming kami. Nakatulog ako, ang lumabas na lang si Sir Jack, si Coach Oli, si Master Judea, tsaka si paring RJ. Bukas a-attend kami ng Sunday service ng KOJC. So pwede naman kaming pwede naman tayo magkita mamaya kung available kayo ni Jojo de Guzman. Hindi nga lang tayo magmamagdamag kasi maaga tayo bukas. Okay lang may tawag dito. May trabaho daw kasi kayo ng Sabado Annalisa Barreto, shout out sa iyo. Kita-kits tayo, Spencer. Pag may time lang kayo. Pero kung busy kayo, wala kayong time sa Banateros, ayaw nyo kami makasama, visit kayo sa amin, wala kaming magagawa, Spencer, ganun talaga buhay ayaw nyo sa amin Di ba? Lang naman ipilitin namin kayo kahit anong pilit namin makasama kayo dahil miss na namin kayo. Kung ayaw nyo talaga, wala kaming magagawa joke lang. Yan. Hopefully kung di naman namin makita yung dalawa na yan, namin yan. Brothers pa din naman namin yan. Kaibigan namin yan, si Spencer at yan si Jojo. Dumating man sa punto na maging magkaiba yung namin, yung aming pananaw sa politika, mananatili kaming magkakaibigan. Kasi sabi nga nila, ganun talaga ang buhay. Di ba? Busy lang, puro kayo busy. Busy kayo ng busy, dami-dami nyo ng pera. Busy pa kayo ng busy, Spencer. Paano busy? Mayat-maya ang ang react mo sa sa social media, ikaw talaga. Wala na kasi sila Ellie Dati kasi si Ellie nandito Ngayon wala na kasi si Ellie, nasa Pilipinas na Na in love na, kaya hindi na bumalik Di ba? Lastly, if Senator Rodante Marcoleta does get jailed, what will happen to VP Sara Duterte's case? Ganun pa rin. Depende na kasi yan Depende na sa Senate kung ano ang gagawin nila. Kung babawasan pa nila yung number. Salamat kay Zorina Takahashi. Salamat Zorina Takahashi sa iyong malupit na na palapad God bless you. Si Libra Boy, alam ko yan, Boss Libra Boy. Yan yung kaibigan kong mason, si dad natin yan si Kuyang diyan sa Canada. Ba't nagpalit ka ng pangalan na Libra Boy? Siguro tinataguan mo yung jowa mo sa YouTube, no? Ha? Yun nga. So going back, nasa Senate yan. Kapag sinabi ng Senate na 15, wala tayong magagawa, rules nila yan. Mapipigilan lang yan kapag kami nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Doon lang mapipigilan yan. Kung ang pinalalabas nila Tito Soto, pagbobotohan yan Pag sinabi na 15, 14, 13, it's up to the Senate. Kasi nila yan, korte nila yan rules nila yan. Ngayon, kung gusto mong kung gusto mong questionin yon, the only way is to go to Supreme Court. Kailangan mo magsampa ng kaso sa Supreme Court para yung Supreme Court na magsasabi whether tama ba yung magiging desisyon nila na bawasan yung numero or hindi. Well, syempre, self-serving yan.
Yung kabilang kampo, sasabihin nila, yung mga ayaw kay Inday Sara, sasabihin nila, hindi, dapat 15, dapat 13, dapat 14. Kasi sabi ng batas, ganito, ganyan. Yung kabila rin, ganun din. Hindi, sabi ng batas, malinaw sa batas na kailangan 16 of all the members. Sabi na 16 kasi two-thirds of two-thirds of all the Senate members, di ba? So, magtatalo yan. Ngayon, sino magsasabi kung sinong tama sa dalawa na yan? Yung mga tao ba? Hindi. Ang magsasabi kung sinong tama dyan sa dalawa na yan, bagamat parehas silang tama dahil ini-interpret nila yung batas, ang meron lang pwedeng magdesisyon is yung Supreme Court. Hindi naman magdidesisyon yung Supreme Court kung walang magsasampa ng kaso. Kung walang magsasampa ng certiorari, kung walang magsasampa sa Supreme Court ng petisyon. So hindi yan ma-address until mag-ano lang, magtatalo-talo, magdidebate lang yan. Walang katapusang debate yan. Hindi matatapos ang debate tungkol dyan hanggat hindi yan dinidesisyonan ng Supreme Court. Ganun yun. Parang kay Senator Bato de la Rosa din, yung pag-aresto sa kanya. So kahit anong sabihin ng magagaling na abogado na pabor kay Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng arestuhin dahil walang jurisdiction, sasabihin ng mga kalaban na pwede siyang arestuhin dahil nung nangyari yung mga bagay na yan, tayo membro pa. So ang tanging makakapag-desisyon dyan is yung Supreme Court. So until yung Supreme Court hindi mag-decide in favor of Bato de la Rosa, hindi talaga susulpot yan si Bato de la Rosa sa Senado kasi pag sumulpot siya dyan, nagawa nila kay Pangulong Duterte yung pagpapatapon sa ICC, magagawa rin sa kanya. Now, ang bagal kasi talaga ng Supreme Court magdesisyon tungkol dyan. Hindi ko alam kung bakit mabagal, meron ba silang inaantay or what. Sobrang delikado nitong nitong issue na to, sobrang critical nitong issue na to. Dapat pinagdidesisyonan na nila kagad Pero hindi pa sila nagdedesisyon, hindi natin alam. So until then, hindi talaga pwedeng lumabas si Senator Bato de la Rosa because ang precedence is yung nangyari kay Pangulong Duterte kasi kapag hindi nila hindi ipinadala ng gobyerno si Bato de la Rosa sa ibang bansa. Pag hindi nila pinadala sa ibang bansa si Bato de la Rosa, ibig sabihin umaamin na sila na yung ginawa nila kay Pangulong Duterte noon ay mali. Sakura-san, maraming salamat sa iyo, Sakura-san 3965. Sir, taga San Francisco po kami. Di nyo po kami na-replyan noon. We asked for your shoe size. Talaga ba? Si Randel siguro yan. Sindikato kasi si Randel Size 12 po ako, Sakura-san. Size 12. Oo. Maraming salamat sa iyo. God bless you. Talaga ba? Lahat naman nireplyan ko sa San Francisco. Ang dami naming minute doon ng mga Pilipino. Usually kasi ang nag-set ng mga meet up natin sa San Francisco noon si Randel Tumira pa nga ako sa Fairfield. 1 linggo ako doon. Kanila Simply Luis. Oo, kasi sabi niya, bisitahin ko sila. Ang tahimik kaya doon. Tsaka sinundo ako doon sa Fairfield. Sinundo ako doon ni Jacqueline Oo, taga San Jose pa sila Jacqueline. Sinundo pa ako doon. Sayang, di tayo nagkita. Di bali, baka sakali makabalik pa rin naman kami diyan. Nako po, ang aking bossing na si Libra Boy talaga naman. Ingat kayo dyan, boss. Di may work pa bukas. Kaya matutulog na. Enjoy po lahat. Enjoy po lahat. Magaling yan. Ano talaga ba? Thank you very much. Mas magaling ka, Libra Boy. Boss Ed Abu. Ed Dabu, ang mga pangalan pa lang. Alam mo talagang may tinataguan Oo, yung kuyang natin, yung mga Alam mo kuyang, yung namatay na kapatid ni Pangulong Duterte, die hard na mason talaga yun. Oo. Solid talaga yun. Mahal na mahal namin, mahal na mahal kami nun. Maraming salamat, Libra Boy, sa iyong na-miss ko yan, yung pag-share ng blessings. So maraming salamat sa iyo. God bless you. Yes, yes, Boss Dada, and I met, you should contact Randel. Diba, si Grail 05. Nagkita kami niyan sinong Randel ang si Putragis, nagkita rin kami. Si Tita Lot, nagkita rin kami. Yung taga San Jose din yun si Tita Lot basta ang dami naming minute dyan sa Amerika nung nandiyan kami. Nung nandoon kami sa Las Vegas, may mga minute din kami ng mga Pinoy doon. Dyan sa LA, na-meet namin si Boss Raydinho, si Sean Bongkayaw, yung mga legit banateros, na-meet natin dyan. Talagang di ba, baka makabalik kami ng Amerika, pero parang ang plano namin nila, Coach Oli, baka magpunta kami Hawaii. So, Hawaii muna, tapos punta ng US dyan sa San Francisco kasi talagang kailangan bisitahin namin si Ninong Randel. Luma na kasing mga camera ko kaya kailangan bisitahin ko na si Ninong Randel kasi bibilan ako ulit ng camera Di ba? Hindi nag-upload si Banat Bay, Panda Rock. Hindi nag-upload si Banat Bay kasi may sakit siya. May trangkaso. 3 araw na siyang hindi nakakalabas. So let's pray na maging okay na siya. Kasi pabago-bago klima, may hika kasi yun si Banat Bay. Pabago-bago klima dito kaya medyo hindi nakapag-adjust. Tsaka pagod din kasi biyahe kami ng biyahe. Yung first 1 week namin sa China, biyahe kami ng biyahe, lalayo ng biyahe. Kaya
medyo napagod din. Kaya pagdating namin dito, iba na naman yung klima, kaya nagkasakit na si Boss Bay. Pero ano yan, sanay naman yan, mga, siguro isang tulog pa. Okay na yan, bukas mag-upload na yan ng, ng kanyang mga mag-upload na yan ng kanyang mga videos. Di ba? Sabi ni KBM, thanks Boss D, you're doing a great job. Thank you very much. O, ako naman, I'm always here. Maging consistent tayo even though nasa biyahe tayo, maghahatid pa rin tayo sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan. Malapit na kami bumalik ng Pilipinas. Mare-reaksyonan na natin ulit yung mga balita. So, taste lang muna. Tuloy-tuloy na ulit tayo pagbalik natin ng Maynila. O, yung mga banatero, si Coach Oli, hindi siya kasi si Coach Oli pag nasa vacation talaga yan. Si Master Judea, ganun din. Si Sir Jack, tsaka si paring RJ, ganun din. Ako kasi, talagang kailangan maghanap ako ng time to react sa mga issues na nagaganap sa bayang Pilipinas. Kasi, kailangan natin yun eh. Kailangan natin yun. And ako rin, kailangan ko rin mailabas yung aking mga saloobin patungkol sa mga nangyari sa bayan natin or else, nag-fail tayo sa ating responsibility. I take it upon myself na talagang responsibility ko bilang isang Pilipino na mag-react sa lahat ng mga injustices, mag-react sa lahat ng mga corruption, mag-react sa lahat ng mga hindi tamang nangyayari sa bayang Pilipinas. Yun lang yung kaya natin gawin, yun lang yung libre eh. Yung magpahayag ng saloobin, yun lang yung libre. O hindi man natin kayang ilagay ang batas sa sarili nating mga kamay at singilin at kitilin ang buhay ng mga putang ina niyan. Ang kaya lang natin gawin is magpahayag. Kahit na idemanda nila tayo ng idemanda, tuloy-tuloy pa rin tayo. O kahit magastos, kahit na maaksaya sa oras, nilalabanan natin, hindi tayo nagpapatalo, hindi tayo nagpapagapi, at lalong-lalo hindi tayo nagpapabayad, hindi ba? Ang dami ng mga offers sa atin, pero hindi, mas okay na ako dito, tumanggap na lang ako ng mga pakulay galing sa aking mga followers and subscribers kaysa tumanggap tayo ng pera galing sa pagnanakaw. Wala na tayong wala na tayong kaluluwa nun kapag gano'n, wala tayong prinsipyo. Di ba? Wala na. Sabi niya, I laughed so hard at the video of Filipinos cursing Aling Claire in Canada. Ay, kasama ba si Auntie Claire sa Canada? Sarap ng buhay ng putang ina, no? Papasyal-pasyal ang hayop, no? Tapos, hindi naman nagtatrabaho ng matitino mga buwisit na yan, mga demonyo. Di ba? So, ayun lang. So, for now, anong oras na ba? It's 10 o'clock. I will be meeting the Banateros in a bit. Makikita-kita kami, pupunta kami ng dyan sa Chimsatsuy, sa TST, punta kami dyan, tsaka pupunta kami sa mamayang gabi, diretso na kami sa Mongkok. Yung aking daughter, nagpapabili ng something sa mga anime stuff. So pupuntahan namin yan. So hanggang gabi na kami dyan sa Mongkok. Sa mga kababayan natin, kung mamasyal kayo sa Mongkok, makikita nyo kami dyan. Basta may maingay, si Sir Jack na yan, kita-kita tayo dyan. Tapos pag maaga kami nakauwi mamaya, mag-live tayo ulit, kwentuhan tayo, titingnan ko yung mga balita, and then re-reaction na natin ulit yung mga balita na makukuha natin, makikita natin. Gagawa ko ng listahan. Kasi hindi ako makapag-present dahil naka-mobile lang tayo. So pagbalik ng Pilipinas, promise, back to normal na tayo, and I'll make sure na mai-entertain kayo ulit. Okay? So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Mabuhay kayo. Like and share ninyo itong video na to para makarating sa kinauukulan. Mga hayop yung mga yan. Akala nila hindi natin sila nakikita. Huwag tayong papatay-patay. Dire-diretso lang tayo. Nako po, maraming salamat talaga dito sa aking bossing na si Libra Boy. God bless you. Parang ayaw pa ako matapos si Libra Boy. Pag ganyan ng ganyan, di ako matatapos. Alam niyo naman, kaya ko magsalita rito kahit 5 oras, dire-diretso. Napakasipag pa naman natin. Thank you very much Libra Boy, mabuhay ka, God bless you. Sana ay lagi kang safe diyan. And pag uwi mo ng Pilipinas, boss, message mo ko, okay? Message mo ko pag uwi mo ng Pilipinas, sunduin kita sa airport. Ganyan ako magmahal ng Banateros. So kahit ako mismo susundo sa airport. Kasi matatandaan ko nung umuwi si Sheila Q dito sa Pilipinas, sinundo ko rin sila mag-asawa sa airport. So message lang. I'm at your service. Ako, lahat ng Banateros, mahal natin yan. Maraming salamat sa inyo. Apple Lakay did with the Golden Buddha, excavated by Ilocano in Baguio. Ewan ko, yung Golden Buddha na yan, myth yan hindi pa yan proven. Pero for a very long time, lumalabas yung mga issues na yan, ng Golden Buddha. Ay, naku, hindi na naman ako matatapos kasi ito ang kainaman kapag ka-live, Kasi, alam mo yun, palitan tayo ng ideas, nababasa natin yun sa comment Walang vlogger na may kaya ng ganito, yung spontaneous na kwentuhan. Wala. Si Boss Dada at saka mga Banateros lang yan, di ba? Remember, Boss Libra Boy, basta umuwi ka ng Pilipinas, message mo lang ako social media, sa Facebook, message mo lang ako, replyan kita kagad. Sabi mo, Libra Boy, uwi ako ng Pilipinas, pasyal mo ako dyan sa Metro Manila, pasyal kita.
O, meron ako kung kailangan mo ng sasakyan, meron ako isang extra papahiram sa'yo para makaikot ka dito sa Pilipinas kung gusto mong mag-drive dito. Mababaliw ka sa kalsada sa Pilipinas pero sigurado ako mag-e-enjoy ka. Uwi kayo sa Pilipinas. Oo, uwi kayo sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala. Malapit na matapos si Bongbong Marcos. Di na yan sila makakaulit. Wala nang Marcos mananalo ever. Maniwala kayo, tagaan nyo sa bato. Gagawin nating life life mission na wala nang Marcos na manalo ulit sa any national position. Diyan na sila sa Ilocos. Gobernador, konsyal, congressman. Diyan na sila. Pero sa national position, wala namang nanalo ulit. Okay? Thank you very much. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. God bless us all. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap